Sino ka kung hindi ka nasaktan? Ano ka ngayon kung hindi ka nahirapan? Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka nasubukan? My dear friends, remember that every struggle in your life has shaped you who you are today. Your pains and your struggles had made you stronger. So be thankful not only for the joys in your life, but also for your pains. Tandaan mo kung sino ka ngayon, kung ano ang nasa iyo ngayon, kung nasan ka ngayon. Ito ay dahil sa iyong mga pagsubok, problema, at sakit na naranasan sa buhay. Amen? Kaya dapat magpasalamat ka sa mga naranasan mo kahit na gaano kahirap man ito, dahil ang mga ito ay biyaya pa rin galing sa Diyos. May kakilala po ako. Kwento niya nung nag-aaral po siya sa Maynila bilang working student, dahil mahirap lang sila, nakipagtrabaho din po siya sa isang karinderya. At araw-araw, bago siya pumasok at bago po siya mag-aral, pumupunta po siya sa Baclaran at sa Quiapo. Nananalangin sa mahal na ina, nananalangin sa ating Panginoong Hesukristo ang Nazareno. Umiiyak daw siya dahil tinatanong niya, Panginoon, bakit ang hirap naman ng buhay na binigay mo sa akin? Bakit hindi ako pinanganak na mayaman, na magaan ang aming buhay? Bakit ganyan ang kabuhayan ng aking mga magulang? Sila'y nakikipagtanim. Bakit kailangan kong paghirapan ang mga bagay-bagay sa aking buhay? Nag-aaral na ako, nakikipagtrabaho pa ako, umiiyak po siya, nadidepress, nalulungkot, dahil hirap na sa pag-aaral, pagod na pagod pa sa pagtatrabaho. At araw-araw, sa dasal, sa panalangin, sa pagsisimba, iniiyak po niya ito sa Diyos. Naghahanap ng sagot. At alam niyo po ba kung ano nangyari? Ngayon kung ano na po siya, naging very successful na po siyang businesswoman. Napakarami po niyang food chains. Meron po silang construction company. Meron siyang lending company. Meron siyang eskwela. Napakarami niyang tinutulungan na tao. At na-share niya sa akin, sabi niya, Father, ngayon ko na naiintindihan, ngayon ko na nauunawaan, na kailangan ko palang dumaan sa hirap, sa sakit, sa pagsubok, para umangat. Kailangan kong gumapang para makamtan ko ang tagumpay. Nasa tuktok siya ngayon dahil nag-umpisa siya sa mahirap. Kaya nga po, ito ang paalaala sa atin. Kung nahihirapan ka, tignan mo ang ating Panginoong Hesukristo at gayahin siya. Huwag matakot sa sakit. Huwag matakot sa krus ng buhay. Do not be afraid of pain. Do not be afraid. Do not fear embracing your cross in life. Because the more that you're afraid of pain and struggle, the more you will struggle and experience pain in your life. May kasabihan, sabi po, he who fears suffering is already suffering from the fear. Ang natatakot na masaktan ay nasasaktan na sa kanyang takot. Amen? Para saan ba ang sakit at hirap ng buhay na ito? What is the purpose of pain? Bakit ginawa ng Diyos ang ating buhay at nilagyan din ng sakit at paghihirap? Kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit hindi na lang niya inalis? Kasi kailangan po nating tandaan, hindi naman talaga masama ang sakit, ang paghihirap. Pain is not all bad. Kasi kung masama ito, hindi dapat niyakap, hindi dapat binuhat ng ating Panginoong Hesukristo ang krus. Tandaan niyo po yon. Mabuti ang sakit at ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Remember, my dear friends, that pain is necessary to grow, to succeed, to be saved. Because the fact is, you cannot grow without pressure. Hindi ka pwedeng lumago. Hindi ka pwedeng umasenso na hindi ka nabibigatan, na hindi ka nahihirapan. Kung paano ang mga halaman ay tumutubo dahil po sa liwanag,
kailangan din ng halaman ng puno, ng ulan, ng gabi. At yan po ang ating mga problema. Yan ang ating mga paghihirap. Our pains, our suffering, our trials are the rains in our life. Yan ang mga ulan, yan ay ang mga gabi, kadiliman ng ating buhay. At kailangan natin yan para tayo ay umasenso, para tayo ay lumago sa buhay na ito. Remember that no one can become successful without undergoing pains and trials. Ang kasabihan nga ay, life is easy when you live it hard, and life becomes hard when you live it easily. Bakit nahihirapan ka ngayon sa iyong buhay? Dahil gusto mo palagi madali at magaan ang iyong buhay. Pero pag tinanggap mo ang bigat, ang hirap ng buhay ngayon, magiging madali ang buhay mo pagdating ng araw. Amen? Pains and struggles are a good sign that we are growing, that we are moving forward to success and to happiness. Kung paano po, di ba pag tumutubo ang ngipin, napakasakit ng iyong nararamdaman. Pag meron kang nararamdaman na sakit sa iyong buhay, yes, you may be paying for a sin, for a mistake, pero tignan mo din ito. Baka yan ay isang sinyalis na pinapalago ka ng Diyos, na gusto ng Diyos na ikaw ay umangat ngayon sa iyong buhay. Alam yan ng mga nagpapakapayat, ng mga nag-e-exercise, hindi po ba? Kung hindi sumasakit ang kanilang katawan, ibig sabihin hindi effective ang kanilang pag-e-exercise. Amen? Kung hindi ka napagod sa iyong pagtatrabaho, ibig sabihin wala kang ginawa sa iyong negosyo. Amen? Kung hindi ka pinagpawisan sa bahay, anong ibig sabihin? Ikaw ay nagpahinga lang at wala ka talagang ginawa para maayos at malinis ang iyong bahay. Amen? Sa isang nag-aaral, pag hindi sumakit ang ulo niya, anong ibig sabihin? Hindi niya ginamit ang kanyang isip, hindi talaga siya nag-aral. Ang ating sakit na nararanasan, yan ay tanda na may nangyayaring mabuti at pagbabago sa atin. The question is, where do you feel the pain now in your life? Saan ka nasasaktan ngayon sa iyong buhay? Tandaan mo, where there is pain, there is also growth. Yakapin mo, kamukha ni Kristo, ang iyong sakit at paghihirap ngayon. Dahil yan ay daan ng iyong tagumpay, ng iyong saya at kaligtasan.